Pag-usapan po natin ang isang madalas mangyari pag isang tao, pag pumapanaw, pag namamatay isang tao, minsan sa ospital, nagkakasakit. Pero marami rin tayo nakikita na tulog lang. Diba? Nasabi natin, si lolo, si lola, natulog lang, tapos hindi na gumising. Diba? Actually, madalas mangyari yan, yung namamatay sa pagtulog. Tawag yan, sudden cardiac death. At maganda alamin natin ano yung 10 dahilan. Bakit may tao namamatay sa pagtulog? Ano mga warning signs na para alam natin may risk factor ba tayo? Sino yung mga namamatay sa pagtulog? Ano yung mga risk factors na pwede pa natin maayos at ma-prevent? At anong tips nga natin para makaiwas dito? Diba? Lalo na pag nagkakaedad na tayo, minsan marami tayong sakit sa katawan, hirap tayong makatulog. Kaya nga sabi natin, every gising is a blessing, di ba? Pag gumising ka pa, ibig sabihin, okay pa. Pero minsan, like tayo, pag nagkakaedad, marami na tayong naramdaman. Masakit leeg, masakit likod, masakit andyan, nagpapalpitate, hindi mo alam kung gigising ka o hindi. Pero anyway, sa mga risk factors, makikita natin. Bilang internist cardiologist, linya ko po to. Basically, 3 pwede magka-problema. Bakit namamatay yung tao bigla pag natutulog? Pwedeng puso ang problema, pwedeng baga ang problema, o pwedeng utak ang problema. Puso, baga, or brain. Okay? Ano ang 10 dahilan? Number 1, pinaka-common ay sudden heart attack. Ibig sabihin, hindi alam nung tao na dati nang may bara yung puso niya, baka 50% barado na. 'Di ba? Baka smoker siya, overweight siya, lampas 50 years old na. Dati nang may bara yung puso, tapos natulog na stress, na todo yung bara bigla. So sudden heart attack habang natutulog, hindi mo na madadala sa ospital. Yan ang problema. Yan ang bad news. Kasi pag sintomas habang natutulog, hindi ka makakapunta sa emergency room, tulog yung pasyente. Hindi mo na mahahabol yung 15 minutes, 30 minutes na kailangan ma-revive siya, madala siya, ma-CPR siya. Wala na. So, number 1 cause, sudden heart attack. Number 2, irregular heartbeat, arrhythmia. Okay, linya ko rin niya bilang cardiologist. Yung arrhythmia kasi, pwedeng merong dating dahilan. Dati nang may bara sa puso, yan, pwede mag-arrhythmia, irregular heartbeat. Nagka-heart attack, pwede rin mag-irregular heartbeat. Heart failure, mahina yung puso. Yung pagkita sa ejection fraction sa 2D echo, mahina. Less than 50, less than 40% ejection fraction. Sabihin, mahina tibok ng puso, prone siyang magka-arrhythmia. Bangungot. Yung bangungot is arrhythmia din eh. Oo. Yung iba sinasabi marami kinain, nagka-pancreatitis. Pwede rin yun, pero ngayon lately nakita natin yung bangungot sa irregular heartbeat. May tao pinanganak na may abnormality sa puso. Yung mga may Brugada syndrome, may long QT syndrome, Wolff-Parkinson-White syndrome. Malalalim to. Pero pag kayo ay nasabihan ng cardiologist nyo na meron ganitong Brugada, Wolff-Parkinson-White at iba pa, medyo higher risk na biglang magloloko yung tibok ng puso, pwedeng gising, pwedeng natutulog, tapos namamatay bigla. May mga gamutan dyan mamaya. Number 3, pwedeng may sira yung puso mismo, may valve problem. Rheumatic heart disease ng bata pa, may sira yung puso, prone mag-sudden death. Congenital heart disease, blue baby, may butas ang puso, lumalaki yung puso. So, ibig sabihin, may tama na dati yung puso. Number 4 risk factor, number 4 cause, stroke. Meron na stroke habang natutulog. Pag stroke nga, dapat within 15 minutes, dalhin sa ospital, pati heart attack, within 15 minutes, para mabigyan ng mga first aid na gamot. Kaya lang kung natutulog nga yun ang problema. So number 4, stroke symptoms. Number 5, obstructive sleep apnea. Yung sobrang lakas humilik. Yung barado dito sa pag natutulog,
nagbabara yung lalamunan. Pagising, nakakahinga siya. Pero pag natutulog, bumabagsak itong lalamunan niya, nagsasara, kaya hilik ng hilik. Okay, usually, mataba, malaki yung leeg, malaki yung size ng neck size, and tapos, minsan yung ngala-ngala, minsan malaki ang tonsils, tapos yung hilik niya abnormal. Hindi normal na hilik, hilik na tumitigil sa paghinga. So, kung yung partner mo natutulog, malakas humilik, papakinggan mo lagi, hilik ba niya yung normal, parang tapos hihinga, hihinga, normal yun. Ayaw mo yung matutulog, parang tapos hihinto ng matagal. Mga 1 minute, hindi siya humihinga, tapos mamaya, gaganon siya, parang hinahabol niya bigla. Yun ang delikado. Ibig sabihin, sa 1 minute na hindi siya humihinga, nagbara na yan. Tapos nung magko-collapse na siya, bagsak na yung oxygen niya, biglang napilitan yung katawan mabuhay at huminga ulit, hinahabol. Delikado yan. Maraming may obstructive sleep apnea, actually may gamutan dyan. Minsan inooperahan nitong lalamunan, yung iba nilalagyan ng makina, CPAP machine. So yun, obstructive sleep apnea, namamatay din bigla. Kasi nga, natutulog, kulang oxygen eh. Number 6, meron din na aksidente, sleepwalking. I'm not sure how common sa Pilipinas. Yung sleepwalking, tulog pero naglalakad na tulog. Tulog siya pero usually baka may mental health problem, may stress. Naglalakad siya ng tulog, pikit ang mata, baka mahulog sa bintana, mahulog sa bahay. So meron mga accident. Yung mga nag-i-sleepwalking, dapat nilalak yung kwarto para hindi sila makalabas. Number 7, meron nagko-convulsion. May brain problem, nagsi-seizure. Prone din na biglang may mangyari habang natutulog. Number 8, lung problems. Yan. So, yung mga may emphysema, may COPD, naka-oxygen, mababa yung O2 sat, o yung may hika na malala, weak lungs, maraming sira yung baga, baka yung kwarto kulang pa sa hangin. So, pag mahina na yung baga, tapos pagtulog, hindi natin masabi. 'Di ba? So, baka hindi siya makahinga. May danger din yan. Number 9, cause na namamatay sa pagtulog, overdose. Very common. Sleeping pills. 'Di ba? Yung mga celebrity, sleeping pills, pampatulog, pamparelax, lahat yan, na-overdose sila. O baka illegal drugs, pwede rin, natutulog. Number 10, halo-halong mga dahilan pwede mamatay. Minsan, merong choking, merong suffocation. Actually, merong sakit sa bata na yung mga sanggol, mga below 1-year-old. May tinatawag na SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Yung bata biglang namamatay. Kasi, ang tingin nila baka yung bata natutulog, yung sanggol biglang tumaob. Napataob siya mag-isa, tapos yung mukha niya nasubsob sa unan, hindi makahinga. O minsan yung nanay baka nagbe-breastfeed, 'di ba? Nakatulog, naipit yung mukha ng bata, 'di ba? Naipit yung mukha ng sanggol, hindi makahinga. May ganyan. Sudden infant death syndrome. So sayang yung mga binabantayan. Meron din ito mga other causes 10. Pwede rin head trauma. Baka nabangga yung ulo, nabagok, nasuntok, nahulog, tapos hindi pinansin. After ilang hours, unti-unti dumudugo pala yung sa ulo. Tapos pag lumaki yung dugo, makocomatose na, namamatay yung pasyente. Kaya nga may head trauma, sinasabi, huwag patulugin. Di ba may ganon? Huwag mo papatulugin yan. Kasi nga binabantayan yung ulo kung may bleeding. Usually dapat CT scan agad. CT scan mo para makita kung may dugo o wala. 10 causes ng sudden death. Bakit may pumapanaw sa pagtulog? So yan ang babantayan natin. Ano senyales? Ang senyales kasi basically, kung ano senyales nitong mga sakit. Pag sakit sa puso, dapat may konting chest pain na yon, di ba? Pag sa tulog naman, sleep apnea, malakas humilik. Pag sa baga, sintomas, hirap na huminga. Pag stroke symptoms, siguro nag-uumpisa na yung stroke, nangihina na yung kamay, yung paa.
dati nang may sakit sa puso, o dati nang alam mo may rheumatic heart disease, congenital heart disease, may bara na yung puso, risk factor na yun, di ba? Tapos, yung mga may risk factors na, ito, kukwento ko na, ano yung mga risk factors ayon sa pag-aaral? Ito yung mas malaki ang tsansa na pumapanaw sa pagtulog. Number 1, risk factor, nagkakaedad. O, yun talaga. Pag 60, 70, 80 years old, syempre, high risk na. Diba? Mas mahina na kasi yung puso, kaya mga iba. Actually, yung iba gusto nga sa pagtulog eh. Diba? Walang problema, walang paghihirap sa ospital. Pero elderly ang risk factor. Lalaki din. Usually, lalaki, mas higher risk. Mas maaga na mamatay ang lalaki kumpara sa babae. Kahit sa Pilipinas, 5 years earlier ang lalaki. So, average buhay ng lalaki, parang, let's say, 69 years old. O, sa babae, sa Philippines, 74 years old. So, 5 years panalo ang mga babae. Obesity, mas overweight. Malaki katawan, hirap huminga, malaki yung leeg. Mas barado, mas hirap huminga, higher risk din for sudden death. Siyempre, yung naninigarilyo, malakas manigarilyo, mas pwede magbara yung puso. Malakas uminom ng alak, bawal Yung heavy alcoholic, marami rin biglang nadidisgrasya. Siyempre, lasing na lasing, pagtulog, di na niya alam na saan siya, biglang bumagsak, naipit yung kamay, naipit yung katawan. Sobrang lasing, mamaya, di gumising, di ba? Delikado. Mga may high blood, siyempre, dating may high blood, risk factor yan. Kaya dapat controlled ang blood pressure nyo bago matulog. Okay? May dating may diabetes, okay? Mataas ang blood sugar, hindi nako-control. Mataas ang cholesterol, risk factor yan. High blood, high cholesterol, mataas ang blood sugar. Yung gumagamit ng illegal drug, siyempre, illegal drug, shabu, cocaine, high risk din sila. Diba? Hindi maganda lifestyle, kulang sa exercise, mahina, konting lakad, hingal na. Ibig sabihin, gising nga, hingal na sila eh. So pagtulog, higher risk sila may mangyari. Nag-LBM, na-dehydrate, nagtae, bumaba ang potassium, bumaba ang magnesium. Potassium, magnesium, bumaba, pwede magloko yung puso, pwede mag-sudden cardiac death. Sleep apnea, malakas humilik, risk factor din. At isa pa, kidney disease. Okay? Yung may chronic kidney disease, nagdadialysis, kahit hindi pa nagdadialysis, yung mataas creatinine, higher risk din. Ito nakita nila, mas binabantayan, mas mag-iingat. Kaya nga siguro, meron tayong mga tips. Siyempre, dapat yung kwarto nyo very safe, di ba? Dapat may konting ilaw, kung pwede may aircon, kung walang aircon, at least yung pinakamalamig na lugar sa kwarto nyo, di ba? Dapat may hangin, may oxygen, di ba? Kasi iba nagkukulang ng oxygen. Baka mamaya may nagsisiga sa tabi ng bahay nyo, o hindi makahinga, delikado yan. Nasa gitna ka ng highway, EDSA, di ba? Puro carbon monoxide. Yung tambucho, nakakamatay po yun. Yung tambucho ng kotse. Kaya nga pa, kita mo yung iba, nagkukulong sa isang lugar, naka-open yung kotse, na ano sila, suffocate yun. Carbon monoxide poisoning. So, exposure sa smoke, sa pollution, dapat maganda doon sa bahay. Other tips para makaiwas, tigil sigarilyo, tigil alak, huwag sobrang lasing. Other tips to prevent, dapat maraming tubig iinumin. Okay? Hindi pwede dehydrated. Okay? Bago matulog, wag dehydrated. Kung meron kayong paghihilik, sleep disorder, pa-check up sa doktor. Minsan sa akin, mas safe 2 unan ang tulog. 2 o mas mataas. Merong mga tao, sakit sa puso, mahina baga, hindi siya makahinga pag naka-flat. Kasi nga parang nalulunod eh. Kung may sipon ka, hindi rin pwede. Kung meron kang sinus, hindi mo rin pwede. Kung may GERD ka, hindi mo rin kaya naka-flat. Kaya pwede 2-3 unan. Medyo masakit lang sa leeg, pero at least mas makakahinga ka. Okay? Huwag masikip na baro, masikip na pajama, hindi ka rin
Dapat maganda yung paghinga mo, relax. Okay? Check ang blood pressure, ginagamot ng heart disease, at syempre, bawas stress. Okay? Delikado to. O di ba, balak kayo mag-away ni Mrs. Nagseselos si Mrs. Nawala yung pera, nagagalit, di ba? Huwag na kayo mag-away sa gabi. Pag sa gabi kayo nag-away, ang sama ng loob mo, doon ka matutulog, mahirap. Sigurado high blood ka nun. Diba? Paano kung dati ka ng high blood, 150/90, nag-away pa kayo, naging 170/100, natulog ka, o pagising mo, sumakit ng ulo, baka ma-stroke. Diba? So, kailangan check up, maintenance medicine, kung meron kayong maintenance, tuloy-tuloy lang. Diba? Sinabi ko nga, ang mga maintenance sa high blood, sa gabi maganda. Para protected ka sa gabi. Kasi, merong iba na i-stroke hindi sa tulog, paggising sa umaga, delikado din. Yung bagong gising sa umaga, ang dami din na i-stroke, na high blood, na heart attack. Kasi nga, buong gabi, tulog, di ba? Paggising, masyadong excited, galaw ng galaw, tumataas ang PP. At syempre, another tip, huwag busog na busog sa gabi. Di ba? Huwag bondat na bondat, huwag kumain ng marami, baka bangungutin ka. Isang problem pala dito, di ko pa nabanggit, acute pancreatitis. Diba? Maraming artista namamatay. Kumain ng marami, natulog lang, hindi na gumising, nasira yung pancreas sa dami ng kinain. Ano ang medical treatment na pwede natin maagapan dito sa sudden death? Okay? Konti lang naman kasi bilang cardiologist, linya ko to. Kung barado ang puso talaga, at risk, bukod sa gamot, merong mga angioplasty, yung binubuksan yung ugat. Merong bypass, may angioplasty, may bypass yun, pinapalitan ng bago. Yung mga may problema sa irregular heartbeat, yung nagloloko, supraventricular tachycardia, ventricular tachycardia, yung biglang nagko-collapse, nagloloko yung puso, meron na rin mga gamutan dyan, pero mga mamahalin to. So, merong cardiologist, electrophysiologist. O, special pa yun. O, meron din tayo sa Pilipinas yan. Ginagawa nila, sinusunog nila yung parte ng puso na nagkokos ng irregular heartbeat. Usually, merong, parang pinanganak siya na parang may peklat yung puso. Dahil sa peklat na yun, nagloloko yung kuryente ng puso. Minsan, yung heartbeat, imbis na 80 beats per minute, magiging 160 beats per minute o 200 beats per minute. So, sinusunog nila yung abnormal na tract. Tawag dyan, radio frequency ablation. Ginagawa na sa Pilipinas. So, kung meron kayong ganyan abnormal heartbeat, kaya gawin dito. Meron naman yung heartbeat nagloloko, yung mga may Brugada syndrome, na biglang ventricular tachycardia. Meron ngayon kinakabit ang mga doktor, tawag nila ICD. Kung meron kang ventricular tachycardia, binibigay nila to, para siyang pacemaker, pero ang tawag dito, pacemaker plus. ICD, implantable cardioverter defibrillator. So, para siyang pacemaker, tapos, parang naka-monitor ang tibok na puso mo. Oras, napakagaling nitong mga makina, yung battery nila, parang good for 10 years. Pag naubos, pinapalitan lang yung battery. So, alam niya yung puso mo, alam niya yung ECG ng puso mo. So, pag nagloko yung puso mo, biglang nag-ventricular tachycardia, hindi na tumitibok ng maayos, nadidetect nung ICD, magbibigay siya ng konting kuryente. Siya mismo, automatic. Siguro, hindi ko alam kung nasa-shock ba yung pasyente. May electrical shock, pero konti lang, sakto na sa puso. So, sinashock niya yung puso agad-agad, para mag-normal ang tibok. Yun, 100% life-saving. Itong ICD, pacemaker plus, o tawag na implantable cardioverter defibrillator, ginagawa na dito, marami na rin dyan. So, swerte, imbis na mamatay yung pasyente, meron siyang automatic na CPR. Parang may cardioverter siya, may taga-shock siya bigla. Ang problema lang dito, milyon ang halaga. Milyones. Dati 1 million nga, hindi ko na alam kung magkano. Pero, life-saving yan. Kasi kung wala nitong pacemaker plus, ang mangyayari, let's say nakita mo abnormal,
tatakbo ka pa sa emergency room. Kung aabot pa sa emergency room, sa traffic natin sa Pilipinas, hindi ka naabot sa emergency room. Diba? 5 minutes lang namatay ang tao, wala na oxygen sa ulo, wala na eh. So, pag dadaling ka sa ospital, umabot ka, sinasya, kinokuryente pa dito. So, pag kinoryente, high electricity yon. So, may sira dito, pwede pang talaga. Maraming damage pa. Pero itong pacemaker plus, maliit lang siya. Tapos, automatic, may konting kuryente lang binibigay, nabubuhay na yung pasyente. Okay? Pag problema naman, last sleep apnea, malakas ang snoring, maraming may makina. Para sa obstructive sleep apnea, CPAP machine. Ang dami ko nang kilala, may CPAP machine. Nagpupunta sila sa probinsya, dala-dala nila yung makina, natutulog sila, meron silang mask, ganyan, na masikip, nakatali dito. So, dahil lakas nila huminga at nagbabara yung lalamunan nila, nagko-collapse, ginagawa ng machine, pinipilit yung hangin. So, yung makina umaandar, hindi pwede brown out, at diretso pinupush yung hangin sa loob ng baga. So, binubuka. So, life-saving yan. Kasi pag nagkulang ng oxygen, hindi rin maganda. Okay? So, yan po topic natin. 10 causes ng sudden cardiac death o bakit nangyayari to. Ano risk factors gagawin natin. Kung may duda kayo, parang hirap kayo matulog, mag-general check-up. So, general check-up, ayusin yung katawan, diba? Gawin mas maayos, hopefully, makaiwas tayo sa ganitong sakit. Siyempre, dapat dagdagan mo na rin ng dasal na pasalamat tayo na every gising is a blessing. Salamat po. Share po natin.